Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide. Ayan, walay audio ko. Sama si Yun, ito na. Alright. Hoy, kumusta na po kayo? Present. Live na live tayo mga kaibigan sa programang Gabi ng Misteryo ngayon po gabing ito ng Sabado. Ngayon nga po ay March 21, 2026. Ano pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Ngayong gabing ito napaka-interesting po ang ating pag-uusapan and very exciting ang ating topic tonight tungkol nga po dito sa Intramuros area sa Fort Santiago na talagang inikot natin at may iba't ibang mga impressions and experiences yung ating mga guests tonight na magbibigay sa atin ng kanilang mga karanasan. And of course siguro dun sa mga kababayan po natin na matagal nang hindi nakakapasyal dyan sa may Intramuros area, lalo na dun sa area po ng Fort Santiago, I think it's about time na balikan natin. Wag nating isipin kung ano man yung nakatakot na nangyari ho dyan. Pero I think it's about time na alalahanin natin yung kagandahan ng kasaysayan. Yun. O diba? Pero tonight ay meron tayong ilalahad sa inyo ng mga karanasan po namin dyan nang kami po yung nag-ikot. Ang Team Misteryo and of course nasa ating studio ngayon mga kaibigan si Brother Elias Pascasio, ang ating spiritual healer, ang kinikilala ng Constantine ng Pilipinas. Brother Elias, magandang gabi sa iyo. Welcome back sa ating program Gabi ng Misteryo. Welcome back po. Thank you po sa lahat, Brother Ray, at sa mga ka-misteryo natin. Kumusta ka na? Ayun po, medyo parang pag napapanood mo siya, parang nandoon ka. Parang feeling mo pa rin yung ambience, iba yung amoy, iba yung pakiramdam. Nakikita mo kasi na-experience mo siya eh. So, ang feeling mo parang iba, mabigat pa rin. Pero hindi naman nakakatakot. Sa mismong Fort Santiago na ito. May pagpasok mo kasi iba na, mabigat na yung pakiramdam eh. Parang may iba-iba na yung nararamdaman mo sa bawat lugar. Yun yung parang so nag-tune in ka kagad, hindi mo na tiningnan yung nakita ko yung ganda pag doon, pero pag pumasok ko doon sa may parang arko, iba na eh. Iba na. Yung sa pinaka ganon ng arko. Mamaya, ibibiti muna natin okay. Huwag mo na mabanggitin lahat. Nasa tabi ho niya mga kaibigan si Miss Mary Chris ng Voiceless Whispers. Miss Mary Chris, welcome back sa ating program. Yes, it's nice to be here. Magandang gabi sa lahat ng mga nakatutok sa Gabi ng Misteryo. Natatakpan yung mukha. Salamat. Yan. Welcome back sa ating lahat. Maganda yung topic natin tonight, no? Hindi lang kasi about paranormal sa Intramuros and Fort Santiago. It's also one way to commemorate historical places. Yes. At least yung accessible sa atin dito sa Metro Manila. Mayaman ang Pilipinas sa kasaysayan. Although of course, hindi maiwasan na marami mga namatay, marami nagsakripisyo, pero kung ating babalikan itong mga lugar na ito kung saan bahagi natin kasaysayan, ma-amaze ka at ma-appreciate natin. And isa sa mga na-amaze na nagtungo dyan sa may area ng Fort Santiago mga kaibigan, ang ating panauhin ngayong gabing ito si Brother B, Brother Bungo ng Bungo TV. Brother B, kumusta ka na? Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. At magandang pag-uusapan natin. Wala yung signature mo na na maskara mo. Oo nga eh. Ayan. Si katabi ni Brother B, si Brother Soldier. Ayan. Hello po, magandang gabi po. Ayan. Ayan. Kayo naman, ano naman ang initial na impression nyo nung pumasok kayo dyan sa may Fort Santiago? Yung pagpasok namin, syempre ang unang goal namin talaga doon, yung katatakutan. Pero hindi matatalo nun yung yung ganda ng lugar. Oo, diba? Ganda na in the sense na alam mo yun,
Oo. Parang hindi ko alam kung paranormal yun eh. Mararamdaman mo na parang ang daming nangyari dito. Oo, actually yun nga, totoo. Ma-overwhelm ka dun sa pangyari Parang yan. pagpasok namin doon, naramdaman ko kasi parang nabura yung yung isip ko na mag-ghost hunting. Kasi sa ganda ng lugar. Oo, di ba? Ganyan din, in-appreciate din ni Brother Elias. Ano yung magandang nakita mong talagang na-amaze ka dun sa, hindi yung sa paranormal side muna. Di ba, ang ganda nung talagang ipagyayabang mo sa buong mundo yung, Yung lugar. structure mismo, Oo. yung lugar na yon. Yan, para bang yan. Hindi mo... Yung meron vintage yung lugar yung ha? Oo. antique siya no? Oo. Iba yung ganda niya, meron tayo dito. Yung mga Actually, brick walls, oo, di ba? ang ganda Oo. ng ano. Tapos na-maintain nila kahit matagal na. Talagang mapipil mo yung history. Mhm. Parang kung babalikan mo yung nakaraan, parang Para kang ipa-flashback, ano? Parang Parang ang time travel na. Parang ang tibay ng mga building Oo. noon kumpara sa sa yung ngayon. Sa ngayon. ginagawa. Miss Marie Chris, ano naman yung nakita mong kagandahan dyan sa Intramuros sa may Fort Santiago? Actually, tagal ko na kasi hindi nakabalik, no? Parang last na nandun ako, 2008, nakakahiya. Wow! Oo. That's Pero how many years, no? Yeah, oo. Pero That's pagdating 16 ko doon, years? Oh. ano na, very warm na yung dating nung Intramuros na talagang very inviting sa mga tao, no? May mga kainan, may mga stalls, Yes, di ba? yes, oo. Tapos yung ginawa nila dun sa Arc, no, may kulay na. Last time, walang ganun. May Hindi mga yata naabutin ni projected Brother B colors yung may na. kulay na ilaw dun sa... Oo. Recent lang ba yun? Oh, recent lang. yun eh, Oo. oo. Ayun yung nung dumating, nung pumunta tayo doon, ayun yung inaayos nila, yung sa may Inaayos pa lang nung time. Dahil nauna kayo sa amin, no? Red blue, parang plug din siya. Oh, may green pa nga eh. Oo. Daming ilaw, no? Well, yung place. Now, para ipakita namin sa inyo mga kaibigan, yung mga binabanggit namin dito, ito, panoorin natin yung, ito yung pag-iikot muna namin ni na Brother Elias sa ni Miss Marcris sa Fort Santiago. Go ahead, RHTV. So, puputulin natin doon sa part na yun, ano, at least naipakita natin yung mga lugar na kung saan may mga naramdaman, nakita. Brother Elias, tungkol dun sa sinabi mo na may dugo-dugo dun sa dun sa baba na yun? Apo. Ang ibig sabihin po nun, sinabi na lang nung matanda na nandun, yung kung ano yung eksaktong nangyari sa kanya. Yung mga spirit doon, ganun sila pinahirapan. So parang ipinakita sa mind sa eye mo. Kita ko yung talaga nangyari. spirit, kita ko sila Oo. nandoon. Oo. Kasi kung wala pong spirit doon, dapat magaang po yung pakiramdam natin. So mayroon pa rin doon. So ramdam po yung bigat na parang pinipigilan yung paghinga mo. Pero hindi kaya yun, parang Thought forms. energies na nakadikit sa walls. Thought forms pwede. Oo, thought. Pero kita ko yung eksaktong gumagapang yung matanda doon. Parang noon siguro gusto niyang lumabas doon. Pero hindi siya makalabas dahil nakasarado. Oo. Tapos may mga pinapahirapan doon. So yung mga dugot nandoon nakatalasik. So sabi ko, parang ramdam ko rin yung eksaktong nangyayari sa kanila. Oh. Parang nandun ka, kita mo, ramdam mo yung bigat, yung sakit. Kapag alis natin doon, kami ni Marie Chris, ramdam namin yung parang may kung masakit yung masakit sa likod, katawan. parang ganun din eh. Parang sabi ko, empath po kami. So ramdam mo yung bawat palo, bawat tusok. Kanina Bawat na pagpapahirap. sabi mo na parang may hinahatak. Apo, meron po doon tinalian sa paa. Tapos meron siyang bakal na nakakapit doon. Tapos lumalakad siya na gusto niya rin kumawala, paa naman ang nakatali. So sabi ko yung ilalim na yun, siguro meron pang mga ibang area doon. Baka yun yung sinasabi na Brother, ipapakita ko mamaya yung video ni na Brother Bunguano, na merong doong nagre-reenact na Priley ba yun, na may kadena, Mga naka-costume. naka-costume pa, na may dugo-dugo pa. Apo. Oo. May mga pari naman talaga kasi panahon ng hapon, no? 'Di ba? May mga pari tayo. Yes, saka kasi yan, panahon pa ng Kastila yan eh. May mga So, pamuso dati, 300 years tayo, no? Miss Maricris na 333 years. na under ng Spaniards, during that time. Mga Priley yun ng mga hari-hari dyan. Ayan. Yun sa yung mga binabagay mo, Miss Marquez, sa may yung sabi mo parang may mga nakapilang mga sundalo dun sa... Ay, dun sa may yun, Baluarte di Santa Barbara. ba yun? oo. Oo.
Kasi yung pagpasok natin, yun yung parang cave na merong mga Lego Oo. na Na mga places mga simbahan, na oo. nireenact, na nirebuild nila in Lego form yung mga Oo. lugar. Mm. Nagulat ako doon kasi pagpasok ko doon, nakita ko parang may mga sundalo naka-formation. So parang medyo natigilan ako. Kaya hindi na ako lumapit doon sa dulo. Mhm. Kasi yun yung una kong nakita doon sa area na yun. Kaya hindi ako masyadong pumasok doon. Ayan. Ngayon naman, pakita natin yung part ng video na nakuna naman ni na Brother Bungo at ni Soldier dyan sa Fort Santiago. Go ahead, RHTV. Yan, puputulin ko na dun sa part na yun. Very interesting. Anong feeling, Brother Bungo, dun sa pag-iikot nyo ni Brother Soldier? Hindi, actually, ang kami kasi wala naman kaming third eye, dalawa. Meron, pero ayun na yun. Ang pakay lang namin kasi yung patunayan, di ba alam natin yung Stone Tape Theory? Yes. Yung nare-record sa walls. Yeah. Hoping kami na may mahagip yung mga equipment namin, no, katulad ng camera. Kaya lang, although na hindi ko naman sinasabing failure yung pagpunta namin doon. Hindi, oh. Hindi, kasi Actually, talaga sulit yung pagpunta namin. hindi ko lang doon. isanama dyan yung nung nag-spirit box ka. Actually, meron ako naulinigan ng mga voices. Oh, ang dami kasi Oh, talaga. mahirap lang ma-comprehend yung sinasabi. Kasi ang dami patong-patong. Oo. Tsaka bukod kung halimbawang mag-spirit box ka naman, sa dami ng tao, nung time na pumunta kami, may mga tao pa eh. Oo, So mahihirapan talagang mahirap intindihan. maintindihan. Oo. Pero sulit talaga siya. Hindi ko alam kung paranormal. Ewan ko mga ma'am at sir na kasama ko dito. Yung pagpasok mo doon, alam mo yung automatic na parang ka nag-time travel na parang nabivisualize mo Actually, na. parang may Ito yung dati. parang may energy na bigla kang Hindi ko pumasok alam kung doon. paranormal yun or psychological ko lang. Na, Hindi, yun nga. Kumbaga, Ramdaman mo rin ba yun? hindi, actually, may bigat siya. Pero ang nasa isip ko nun, dahil mabigat siya hindi dahil may paranormal o ano. Ang nasa isip ko nun, Yung nangyari. Oo, yun. Dahil alam yung mo eh. history. Yung alam mo yung history. Oo, yung history. Dahil preloaded na yung isip ko na maraming pinahirapan dito nung araw. Para bang, na-feel ko siguro yun. Hindi ko alam kung paranormal. Kaya yun yung gustong-gusto talaga namin na anuhin sana yung mag-investigate sana. Sa dungeon. Kaya lang mas nangibabaw yung yung In-enjoy na. in-enjoy na. Actually, ako naman, yun ang purpose natin eh. Balikan natin yung mga lugar kung saan nandoon yung kasaysayan ng Pilipinas. I-promote natin, isabihin natin sa buong mundo, ganito nangyari sa lugar na to. Di ba, Miss Marie Chris and Barry Elias? Oh, ayan. Nagturon pa yung dalawa. At sa akin, mas sa akin, imbis na gawin natin yung katatakutan. Actually, yung Yes. nakita ko yung sa video ni Brother Yung Bino. may hinahatak Yung na... may praile. Kadena ba yun? Oo. Para sa akin, Oo. parang negative publicity yun. Oo nga eh, Ba't iba yung dating eh. tinatakot niyo yung tao? Oo. Sorry Diba? taga-Intramuros pero Hello, we love you. Suggestion lang ho yun. Siguro alisin na ho natin yun. Yung parang tatakutin mo yung mga tao. naiintindihan ko na para sa tourist yun. Kaya lang, mas magandang medyo makatotohanan Oo. yung dating. I think tour guide is better Oo. than those Hindi naman sinasabi cosplayer na or huwag sino kayong man. mag-paranormal doon. Oo. Kasi, syempre, dark tourism pwede naman eh. Yes. Kaya lang yung, ewan ko, ano bang tawag? Ako ang suggestion ko siguro, no, if they wanted to do something like that, yung top part, 'di ba, na medyo mabigat. Kung gusto nating pagaangin yung energy doon, but hindi sila gumawa ng parang mini skit na ito ganito yung mga praile nung time na yun, ganyan. At least may historical na Historical, ano. oo. Ganito yung tsura Tapos, nila. manonood ang tao, Oo. palakpakan. Oo. So, clapping is also a means of clearing negative energy. So, kung dadalhin natin yung ganong vibes dun sa lugar, imbis na may naglalakad na may kadena, may mga May dugo. dugo ang mukha. Kasi hindi naman makausap. Oo, diba? Hindi Bakit mo kinausap? Naghanap kami bibili ng tubig. Naghahanap lang ang bilihan ng tubig. Tatanong kami. Pero nung umakyat ka dun sa part na yon na may hagdan, parang nakikinikinita ako na parang may hinahatak na mga during that time na pinahirapan tapos hatakin ka ng kadena o ano.
Oh, Brother Elias. Yung sa tour guide, di ba po may nagtuturo? So doon in-explain siguro yung mga itong lugar na to, yung mga Yun, nangyayari. Merong dapat tour ganun guide. May tour guide naman, pero kailangan ka pumasok doon sa tour guide. So magbabayad tayo ng Hiwalay. medyo expensive nga lang. Pero para malaman mo yung kasaysayan. Pero paano yung iba na hindi naman papasok doon? So yung iba sa selfie, kung ano-anong ginagawa. Pero mapipil mo Iba na yung nagde-date. mapipil mo nagde-date. Mapipil mo na yung lugar actually. Wag mo na lang Naka-program na nga si Brother B na sa ganitong makuha mapipil mo lang pero Mapipil naman para may ganito. Mamaya may kita mo, may nagde-date. pero kung sensitive ka talaga, parang mayroong naka-block. Parang bakit biglang bubigat? Hindi dahil unahin mo yung utak mo, pero yung feeling mo bago sa utak, pero meron kasi tayong puso, may pakiramdam tayo. Parang medyo something dito okay. Dito sa iba, isang lugar na to parang iba. So doon makikita kung maglalakad sa paranormal, pwede siyang gawin eh. Pero dito parang mas mabigat dito. So, invite natin yung ating mga kabayan na So pumunta kayo bisitahin doon, ang Fort bisitahin Santiago. nyo, marami po kayong matututunan sa history. Para makita Saka hindi nyo. lang sa Fort Santiago, iba pang mga historical sites ng Opo. Pilipinas. Target din natin punta iba pang mga lugar eh. Ha? Apo. Oo. Kaya Isa po sa maganda yung Ilocos dun sa ano. layo naman mo. Hindi, Anbigan. Mahal ang gasolina. Mahal ang gasolina ngayon, mahirap bumiyahe. Luneta Park muna. Sa Luneta na lang muna. Luneta muna. Okay, National Museum. Ayan. Yes. So, Brother Elias, saan ka pwede matunghayan? Sa mga gustong magpa-reading sa'yo, magpa-heal sa'yo, magpa-cleansing ng mga lugar? Ha? Sa Bahay? akin na lang pong FB, sa Elias Pascasio po. Sa TikTok, at doon po makikita niyo rin po yung iba kong mga ano. TikToker ka rin ba? May Gumaganong-ganong ka po. hindi po. Mga yung ina-upload ko po yung mga ina-astral po. Yan. Maganda Yung mga yan. gusto pong makita po yung astral, paano po mag-astral. Palm and tarot cards, so yan ginagawa ko po. Ayan. Bukod sa cleansing. Si Brother Elias, a.k.a. Constantine. Miss Maricris, saan ka pwede matunghayan as an animal communicator? Sorry, bago ako magpaalam, gusto ko lang sabihin, no? Doon sa mga pupunta sa Intramuros, sa Fort Santiago, kung feeling nyo medyo sensitive kayo, magdasal muna kayo bago kayo pumasok. Yes. Tapos gagamitin nyo yung intuition nyo. Pag feeling nyo yung isang lugar mabigat, parang Wag hindi nyo nang tumuloy. maihakbang yung paa nyo papunta doon, wag na lang doon, pwede naman sa ibang lugar. Correct. Always follow your intuition kasi yun ang nagpo-protect sa atin. Okay? Tama. Alright. So, as a closing remark, salamat po sa pag-invite. Ako po ay isang animal communicator, so I talk to animals. Makikita nyo po ako sa aking Facebook page, facebook.com/the.voiceless.whispers. Salamat po. Brother Bungo, Hello. please invite. Sa Bungo TV po yung channel ko sa YouTube. Debunker po ako at Ghost Hunter. Pero now, ibang multo yung iniimbestiga namin. Hello, Sir Norman Mangusin, shout out. Bukas ikaw content ko. Sabi ko na, sandali, nakalaya na ba si FLM? Oo, nakalaya na naman ulit. Nag-fianza, di ba? Akala ko ba hindi siya nakapagpiyansa? Alam mo na. Sinusubaybay ni Brother Bungo. Yung kaso ni Francis Ni Francis Leo Marcos. Leo Marcos. Naka-cancel din yung birth certificate na pinapagkalat niya na tunay niyang pangalan. Mangusin. Norman Mangusin po ang real name. Brother Soldier. Soldier TV po sa YouTube, Facebook, sa TikTok, nakikiakyat na sa kung kanina-kanina. Nakikitiktok ka. Ayun. Salamat sa inyong lahat. Thank you, Brother Soldier, Brother B, Brother Bungo, and of course, si Brother Elias. Miss Marquez, maraming salamat po sa ating mga nakaagapay. Sa mga nakatutok po sa DZRH Radio, inyong pakinggan, susunod na po rito, yung pong epekto ng Mercury retrograde. Babanggitin po dyan ni Brother Nico Chua yung mga dapat na gawin at kung ano nga bang maaaring maidurot ito sa atin. Of course, si Miss Marquez din meron ding na-share dyan tungkol sa Mercury retrograde. Hanggang sa muli mga kaibigan sa programang Gabi ng Misteryo. Hindi pa rin pong lingkod si Ray Sibayan. Pilipinas ang oras, alas 11:03 ng gabi.